bigyan natin ng reaction, opinion itong post. Feed Your Mind Incorporated. Pahayag ito ni ex-Senator Trillanes. Kung sakali maging presidente si VP Sara sa 2028, ano ang mangyayari? Ito, sabi niya, sa 2028, kapag naging presidente si Sara Duterte, sigurado ang speaker niyan si Pulong. Tapos si Baste ang DILG. Pagdating ng 2034, magro-rotate yan hanggang makarating kay Kitty Duterte. Ano ito? Nakakatawa. At least meron siyang, to me that's a good magandang pangitain. Lumalabas na para bang takot na takot si ex-Senator Trillanes na makabalik ang mga Duterte sa pwesto. Okay, unahin natin. Pulong Duterte, Speaker. Tanong, yung 6 years na naging presidente si Tatay Digong, binigyan ba niya ng posisyon si Pulong? Wala. May nabasa akong article na yun nga, nung nagpresidente na si Tatay Digong, mayroong move, mayroong galawan ng mga kongresista na gawin nilang Speaker of the House si Congressman Pulong. Nung nalaman yun ni Tatay Digong, nagalit daw, huwag niyong gawin. Tapos si Congressman Pulong Duterte din nagbabala, I will resign, sabi niya. Pag gawin niyo akong speaker, magre-resign. So, ibig sabihin, may sila, may delikadesa na hindi porke presidente na si Tatay Digong ang anak niya gawing speaker. Hindi nangyari yan. Kaya itong pangamba ni ex-Senator Trillanes, to me, malayo. Hindi ganyan ang mga Duterte. Hindi sila kapit tukok sa pwesto. Hindi, malayo yan. Siguro kung magiging presidente si Sara Duterte, magiging ang mga magiging Speaker of the House, yung mga sumusuporta sa kanya ngayon, wala pa akong makita eh. Sino bang mga kongresista na alangan naman si alangan naman si baka biglang si Kiko Barsaga. Ano sa tingin niyo? Kiko Barsaga or Libeste? Alam, masyado pang bata. Ako kung kung ako ang papipiliin, ang gusto kong maging Speaker of the House sino ito? Congressman Toby Chanco. Kahit kahit Marcos, kailang parang kamag-anak niya mga Marcos dahil magpinsan na pang ang loyalty ni Congressman Toby Chanco sa taong bayan, hindi sa nakaupong pan. Talagang bilib ako dito kay Congressman Toby Chanco. Yan ang gusto kong sana ngayon maging Speaker of the House na. Anyway, ayan, never na magiging Speaker of the House si Congressman Pulong pag nagpresidente na sa VP Sara. Next.
yung DILG Baste. Palagay ko gustong tapusin ni pang ilang term, nakadalawang term pa lang si si Mayor Baste. Palagay ko gusto niyang tapusin yung 3 terms niya sa Davao City. Kasi, hindi. Wala pa pala. Ngayon, not counted. Kasi Vice Mayor ang napanalunan ni Mayor Baste. Ang dahil lang hindi nakaupo si Tatay Digong, kaya acting mayor siya. Ano pala, may 3 terms pa siya, panibagong 3 term, kasi na-break yung kanyang panunungkulan. Okay, yan naman, mag-ikot-ikot kay Kitty Duterte. Nakikita ko may future si Kitty Duterte sa politika. Kaya lang, I don't know, masyado pang bata. After VP Sara, pwede si kulong o kailang hindi sila masyadong gahaman sa posisyon. Kasi kung gahaman pa sila sa posisyon, sana nung 2022 election, kung gahaman pa sa posisyon ng mga Duterte, presidente na sana si VP Sara. Kaya lang ayaw niya. Siya na ang siguradong mananalo. Diba? Napakalakas niya sa mga survey. Walang makakatalo kay VP Sara ay kay Mayor Sara kung nagkandidato siya. Kaya lang, wala. Hindi siya nag-apply. Sige, bibihin ka lang muna. So, to me, itong pangamba ni ex-Senator Trillanes is naprapraning lang siya, masyado siyang nag-alala na kung makabalik ang mga Duterte is the end of their political career. Kaya nga, nagbabala na siya na pag hindi nanalo si Senator Hontiveros sa 2020, aalis na siya sa Pilipinas. Maniniraan na siya sa US. So, ganon din si Congresswoman de Lima. Parang may similar siyang payag na pag hindi manalo si Hontiveros, aalis siya. So, good luck po. Ex-Senator Trillanes, sana magkatotoo ang iyong magandang pangitain sa mga Duterte sa 2028 and beyond. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa